babae po, sa mga kababaihan natin po. Kami po ay nandito para pahayag din ng aming programa para sa Manileño. Alam naman po natin na ang sitwasyon po natin ay napakahirap sa ngayon. Hindi natin dyan yung ating nararamdaman, yung ating sitwasyon po sa ngayon. Kami po ay narito para magbigay lamang ng tunay na paglilingkod para sa mga senior citizen. Unang programa na amin pong agarang ibababa, livelihood program o pangkabuhayan sa bawat barangay na direkta sa Manileño. Ibig sabihin ng direkta, kayo po mismo makakatanggap, sa inyo po mismo ibibigay. At syempre, pangalawa na po yan, yung 2,000 o dagdag benepisyo na 2,000 kada buwan para sa mga senior citizen. At syempre, lalagyan natin ng recreational center ang bawat distrito para sa mga senior citizen na kayo po ay magkaroon ng sarili po ninyong lugar na kung saan maaari kayong mag-meeting, mag-zumba o anuman po mga livelihood program na gusto po natin idaos para sa ating mga senior citizen. Pwede po kayo mag-stay dyan mula 8 AM hanggang 5 PM. Huwag lang po abutin ng gabi at baka magka-boyfriend pa ang ating mga lolo at lola. Siyempre, yan po ay tanda lamang ng pasasalamat at dapat talagang kilalanin ang kabayanihan ng ating mga senior citizen na talagang naghihirap ang mahabang panahon para makapagpaaral ng anak, kumain araw-araw at maasikaso ang pamilya. Ito pong paghihirap ng senior ay kailangan matungkuhan na sa tunay na programa na dapat ibaba na direkta sa Manileño! Kabilang na po dyan ang masiguro natin na lahat ng barangay center ay magkaroon ng barangay health center na may gamot at doktor na titingin sa may sakit, lalo na po sa ating mga senior citizen na dapat agaran na aksyonan para humaba ang buhay ng mga senior citizen natin. Kadalasan, papasok ka ng ospital, sa public hospital, lalabas kang may sakit, lalabas ka pa rin ng may sakit. Ito po ay tutugunan natin na ang lahat ng mga public hospitals ay talagang pupusan na magkaroon ng gamot at doktor na talagang mga ngalaga sa pangkalusugan para sa Manileño. At syempre, ang pinakamahalaga na maisalba pa ang natitirang lupain sa Maynila! Na dapat masiguro natin ang lupain natin ay mapunta sa Manileño! Na dapat may maiwanan sa ating mga anak at apo na kahit anong pong mangyari, ito po ay para sa atin. Agaran mo pong bibigyan ng solusyon na maisalba ang mga natitirang landmark o historical places ng Maynila! Sa tumatakbo nila sa Biyar dito sa Luzon ng Maynila. Parang tinanggal na po natin kung saan tayo nagmula. Napakahalaga po ng Maynila, lalo na ito po ay premier city na dapat lamang premier din ang programa na dapat ibaba. Alam naman po natin na ang Maynila ang mas kilala sa Pilipinas, pero patuloy pa rin nagbuburol sa kalsada. Akala ko po nung bata ako, ito ay normal na ginagawa yung pagbuburol sa kalsada. Pero isa pala itong senyales na sitwasyon natin na talagang mahirap ang buhay ng Manileño. Agaran ko pong bibigyan ng libreng burulan na Desende sa Maynila! Na dapat lang itong mga bagay na ito ay matagal na po nating nakamtan sapagat ang budget ng Maynila ay 34 billion a year na dapat makita ng Manileño!
na lahat ng budget magiging transparent tayo at ilalabas ko ang bawat sentimo na malaman ng Manileño kung saan magpupunta ang budget ng Manila. Ito na po ang umpisa na kailangan natin aksyonan at pagtulungan at pagkaisahan na dapat tayo po ang siyang makinabang sa lahat ng programa at budget sa Maynila. Hindi na po ako papayag na iilang tao lamang ang yayaman at kakain sa araw-araw. Ito po dapat ay mapunta sa Manileño. Ano man pong hirap ng buhay natin, ito po ay pasasalamat sa mga senior citizen na matagal pong nagtiis sa hirap na walang gamot, walang pagkain at walang malapitan. Masakit po para sa aking damdamin na makita na umabot po tayo sa sitwasyon na tayo po ay wala nang magawa. Binibili ang ating pagkatao, binibili ang ating boto. Pero lagi niyo pong tandaan na anumang desisyon natin kailangan, lagi natin isipin ang kalihilatan nito para sa ating pamilya. Hindi ko po sinasabi na ako po yun. Pero ang gusto ko lamang sabihin sa inyo na kailangan piliin po natin ang tamang tao na maglilingkod para sa atin. Kailangan ito po ay may puso at malasakit at higit sa lahat, bababa at iaapak ang paa sa lupa para higit tayong maabot lahat dito sa Maynila. Ako po si Mara Tamundong, ipinanganak at lumaki sa San Andres Bukid, Maynila, na ang tanging pangarap ko lamang ay makita po ang Maynila katulad ng dati. Pangarap ko po na mabalikan ang nakaraan natin na ito po ay isang maunlad na lugar. Pangarap ko po na makita ang mga senior citizen natin na talaga namang may programa at hindi na mo problema. Dahil ako po ay isang magulang na, alam ko po kung anong nararamdaman ng mga lolo at lola. Ang hirap pong isipin na tayo po ay nanlilimos para sa atin. Mahirap pong tanggapin na ang mga senior citizen natin ay nagpapakilit lumabas ng bahay para lang ikurita. Kaya ito po ay wawakasan ni Mara Tamundong para sa tunay na programa sa Manila. Para sa mga kabataan na palagi ninyong igalang ang inyong mga magulang, lalo na higit ang ating mga lolo at lola. Dahil kung hindi dahil sa kanila, walang gigising ng maaga para magluto ng pagkain, walang mamamalengke, walang magpaplanja ng damit at maghahatid sa eskwelahan. Dapat isipin natin ng ating mga magulang ang naging daan para tayo ay lumaki ng maayos. Kailangan palagi kayong magpasalamat sa nanay at tatay, sa lolo at lola, sa araw-araw na binibigay nila ang kanilang buhay para sa atin. Maging magalang sa ating mga magulang. Ano ang sinasagot ninyo kapag kayo ay pinakausap